Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Gusto ko lamang pong ibahagi ang karanasan ko sa isang sigbin. Isa ako sa laging nakikinig ng mga kwentong binabasa mo. At ito na po ang libangan ko habang ako ay nagtatrabaho. Naengganyo ako na magpadala ng karanasan ko nung buntis pa ako. Tawagin mo na lamang po ako na Nicole. Totoong palayo ko po yan, Sir Seth. Tubong North Cotabato, sa Mindanao. Pero kasalukuyan ay nandito ako sa ibang bansa. Dati akong sales lady sa isang mall sa lugar namin. At yung asawa ko naman po ay isang sundalo. Isang hapon habang nasa duty ako, at ang asawa ko naman ay pababa sila ng bundok na dahil tapos na ang duty nila. Tumawag yung asawa ko na uuwi ako sa amin mamaya sa tinitirahan namin dahil pababa na daw sila. Malayo kasi yung campus sa tinatrabuhan ko, Sir Seth. Kailangan ko pang magmaneho ng motor at dahil marunong naman ako, dinadala ko na lamang yung motor niya. Doon kasi ako nagsistay sa loob ng campus simula ng buntis ako. 4 na buwan na po ang tiyan ko noon pero nagtatrabaho pa rin ako at nagdadrive ng motor. Sinagot ko naman yung asawa ko at ang sabi ko, sige, uuwi ako. Sabi ko pa ay parang uulan at baka maabutan ako ng ulan sa gitna ng daan. Ang sabi naman niya, kung maabutan umano ako ng ulan ay bumili na lamang ako ng raincoat. Pagka-uwi ko sa trabaho, dumiretso ako habang nagmamaneho. At yun nga, naabutan ako ng ulan. Malayo pa ako noon. Nakarating ako sa amin ng mga bandang alas 5 o mag-aalas 6 na ng gabi. Sakto namang kakarating lamang din nila galing sa bundok. Sabi ng asawa ko ay mauna na lamang ako sa kubo. Yung kubo po namin na nasa harap ng kampo lang at sa kabilang daan po at nasa ilalim po ng mga puno ng rubber tree. May mga kubo naman doon sa likod namin at doon nagsistay yung mga sir niya pero noong mga panahon na umuwi ako, kami lamang yung naroroon gawa ng sina sir na nakatira sa likod namin. Umuwi ng bakasyon kaya kami lamang yung naroroon. May mga bahay naman sa harap namin kaso medyo malayo po. Tatawid ka pa sa daan. Habang mahimbing na ang tulog namin, bigla ako nagising ng mga 1:00 ng madaling araw. Ginising ko yung asawa ko para samahan niya ako kasi nasa labas po yung banyo. Ihing-ihi na kasi ako noon. Yung CR ay nakahiwalay sa kubo doon. At yun na, natapos na ako at pumasok na kami sa loob. Pagkahiga namin, may narinig kami na may kumakatok. Hinayaan na lamang namin ito. Tapos itong asawa ko ay tiningnan niya sa bintana. Wala namang tao. Maya-maya pa ay may kumatok na naman. Doon na nilabas ng asawa ko ang 45 baril niya. At tinanong niya kung, sino yan? Huwag kang magbiro dyan Tapos nun, tuloy-tuloy na yung pagkatok lalong-lalo na sa gilid ng kubo namin. Maya-maya, kumatok na naman. Pero nasa taas na ng bubungan. Pagkarinig namin ng katok sa may bubungan ay biglang sumakit yung tiyan ko. Napaiyak na lamang ako nang may nakita ako sa may bintana na merong nakatingin sa amin. Yumakap ako sa asawa ko. Sabi niya, magdasal umano ako at huwag aalis sa likuran niya. Nakaupo lamang kami sa kama noon. Hindi siya umalis sa tabi ko. Sabi ko, iba na to. Tumawag siya sa kasamahan niya. Walang sumasagot.
Sa totoo lamang, Sir Seth, ay hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang. Yung asawa ko, oo. Tumayo siya at kinuha yung lighter at yung tsinelas niya. Sinindihan niya yung tsinelas niya na yun at tinapon sa labas ng pintuan. Pero mas lalong lumakas yung mga katok. Habang nagdadasal siya, nagtapon siya ng asin sa loob ng kubo namin. Lumabas siya na daladala ang asin at sinaboy niya sa may bubungan. Nagmumura ito na kung sino man yung kumakatok ay magpakita sa kanya. Hanggang sa bigla siyang napatingin sa madilim na bahagi ng gilid ng kubo ng sir niya. Meron siyang nakitang kambing doon, Sir Seth. Normal naman talaga o okay lang naman kung kambing yun, di ba? Yun nga lang talaga. Yung kambing na yun, baliktad yung ulo. As in, parang inikot ang ulo nito sa katawan niya. Nagulat ang asawa ko at tinapunan niya ito ng asin. Pumasok ito ng kubo gawa ng umiiyak na ako. Pagkapasok naman niya ay tumawag naman siya sa may-ari ng tinitira namin. Gumising si Uncle. Natawagin na lamang natin sa pangalang Toto. Sumunod yung mga anak niya at asawa. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. May dala din siyang armas noong mga panahon na yon. Kinuwento ng asawa ko ang lahat ng nangyari. Sabi pa ni Uncle Toto, napakalakas laman umano ng loob ng aswang na yon. Sa pagkakaintindi niya, baka naamoy nito na buntis ako. Ako ang puntirya niya. Kinamusta ako ng asawa ni Uncle Toto. Sabi ko okay lamang ako pero nananakit ang tiyan ko. Pinunta ng asawa ko at ni Uncle Toto yung kung saan nakita ng asawa ko at dumaan yung kambing na yon. Pagkarating nila doon, may mga malalaking yapak pero parang yapak ng kambing talaga. Nakita nila yung mga paa. Nagdesisyon si Uncle Toto na doon muna siya magpapaumaga sa likod ng kubo namin. Naglagay siya ng duyan doon. Mga 3:00 na ata ng madaling araw natapos yung nangyari. At pagka umaga, Sir Seth, may nakapagsabi sa amin na bagong yanggaw umano yung bisita namin nung gabing yon. Buntis ako at sobrang bango umano ako para sa kanila. Kaya naamoy ako. Meron silang pinaghihinalaan na may gawa nun. Kasi minsan, may nagbebenta umano ng kakanin doon. Kakaiba daw yung aura no na parang hindi normal. Baka nakita umano ako. Tinandaan ako kung saan ako nakatira. Nung araw din yon, lumipat kami ng tirahan namin doon sa maraming tao. At maraming makakatulong sa akin kung sakaling balikan ako. Doon na kami nagstay sa boarding house ng tiyahin ng asawa ko. Kasi may bakante pa naman na isang kwarto doon. Pinahilot ako ng tiyahin ng asawa ko sa pinsan niya na manggagamot. At doon nalaman na muntik na akong makunan. Bukod pa doon ay pina-check up din po ako sa doktor. Sa ngayon ay magdadalawang taong gulang na ang baby